Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Sa kanyang pagbabalik, si Ben Simmons ay agad na gumawa ng 10 points, 8 rebounds, 11 assists, 1 steal, and 1 block on a perfect 5 of 5 shooting sa field sa loob lamang yan ng 18 minutes of playing time. Sa 18 minutes na din sa loob ng court ay na-outscore ng Brooklyn Nets ang Utah Jazz ng 27 points hanggang sa natambakan nga nila ito sa score ng 147-114. So excellent first game nga para kay Ben 10 matapos sa magpahinga ng mahigit 3 buwan. Hopefully nga ay may pagpatuloy niya magandang performance dahil sayang nga ng talent niya mga kaibigan. Sa palagay nyo ba ay masusustain ito ng former number 1 pick and rookie of the year? First game naman ni Coach Doc Rivers bilang head coach ng Milwaukee Bucks ay agad na nauwi sa talo kontra sa defending champions Denver Nuggets sa score ng 113-107. 25 points, 16 rebounds, 12 assists, 3 steals and 2 blocks si Nikola Jokic. At 35 points, 5 assists naman si Jamal Murray. Sa Bucks naman ay 27 points, 12 rebounds si Giannis Antetokounmpo, 19 points si Brook Lopez, 18 points si Damian Lillard at 14 points si Chris Middleton. So first game nga ni Doc Rivers ay agad na nauwi sa talo mga kaibigan. Ganun pa man ay defending champion nga kaagad ang nakakarap nila, so medyo malas lang nga talaga. Habang napag-usapan nga natin ang big scoring game si Devin Booker, sa last 6 games na nga ay nakapagtala siya ng mga stats sa tulad ng 44 points, 62 points, 46 points at 52 points. Ang linis din ng kanyang field goal percentage mga kaibigan, kaya naman napangalanan nga siya bilang ang Western Conference Player of the Week, averaging 42 points, 5 rebounds and 4 assists per game on 64% shooting sa field at 50% naman sa 3-point line. Ngunit kapag ganito nga kagandang nilalaro ni Booker ay hirap na manalo ang Phoenix Suns. So bakit nga ba ito? Ang pinakasimpleng dahilan dyan ay nagiging ball dominant na nga siya, nagiging scoring point guard na siya, nawawala nga ang playmaking niya. Therefore ay nagmumukhang role player lamang si KD at si Bradley Beal dahil bibihira lang nga ito makahawak ng bola. As the point guard ng team ay trabaho nga ni Booker na maging facilitator. Hindi nga pwedeng si Booker na maging number 1 option ng opensa ng Suns katulad ng dati dahil noon nga ay may Chris Paul na tumatayo bilang point guard. Ngunit ngayon ay siya na nga ang may kailangan na mag-involve sa lahat. Kaya naman kailangan nga na malipat ng Suns kay KD ang takbo ng kanilang opensa. Dahil si KD nga ay hindi gaanong ball dominant, kaya niya nga gumawa ng puntos nang hindi gaanong tumatagal ang bola sa kanyang kamay. Mas nababalance nga ang scoring kapag ganito. Mas mahirap din nga para sa kabilang team na depensahan sila dahil hindi nga ito gaanong predictable. Ito nga ang ginawa nila noong gumawa sila ng 7 magkakasunod na panalo. Kanina nga ay tinalo nila ang Miami Heat at nagtala lamang si Devin Booker ng 22 points, 8 rebounds and 7 assists. Ngunit 23 points din kay Eric Gordon, 20 points, 8 rebounds, 7 assists si Kevin Durant at 19 points, 5 rebounds, 7 assists din si Bradley Beal. So very balanced scoring nga yan. Kayo ba mga kaibigan, sino ba sa palagay nyo ang dapat na maging number 1 option ng opensa ng Phoenix Suns?